Paano ko ba ito sisimulan? Magandang umaga sa inyo. At may gusto lang ako ibahagi sa inyo tungkol sa akin at kung bakit nandirito ako. Way back on 2023, kagagraduate ko lang nung last year. At yung misis ko ay niyaya akong pumunta ng lumuwas ng Maynila dito nga sa Cavite para maghanap ng trabaho. Gusto ko din naman maghanap talaga ng trabaho noon kasi iisip ko noon tapos na ako mag-aral nasa loob lang ako ng bahay sa buong taon. Yun, nasa bahay lang ako ng isang taon hanggang sa niyaya nga akong magtrabaho kasi kesa naman daw nakatambay lang daw sa bahay. Yung papa ko naman kasi noon is kauwi lang galing abroad. Yun, parang naano rin ako na magtrabaho na lang ako. Total, andyan na rin naman yung papa ko at mayroon na magbabantay sa kapatid ko. Yan. Kasi nung nasa abroad pa yung papa ko, ako yung nagtayong ama o taga-bantay. Ako lang yung panganay na lalaki. At yung ate ko naman kasi is hindi siya nakakapagsalita, kaya mahirap na din na iwan sila. At yung dalawa ko naman na kapatid ay maliit pa, kaya basta yun na yun. Paano ba ako napunta dito? Kasi yung kapatid niya nandito na sa Cavite at yun, niyaya nga kami na pumasok doon sa trabaho, which is company worker, kaysa naman tambay lang nasa sa bahay lang, loob ng bahay. Pero yung mayroon na kasi akong na-prepare ng mga papeles doon para mag-apply ng trabaho. Kasi nung sa pinagtapusan ko ng pag-aaral, kumbaga pag doon ka nag-graduate sa kanila is automatic meron ka ng trabaho mapapasukan. So ang naging problema ko doon sobrang tagal nilang magpapasok kasi kumbaga ma-deploy yung empleyado. Sabi ko doon sa mga kasamahan ko, uwi na lang muna ako. Ilang linggo na rin tayo ditong tenga. Kaya yun, after nun, nagtiyaga muna ako dun sa amin. Ang unang pasok ko ng trabaho is yun, Jollibee. Okay naman, medyo sa first job ko is nakapanibago at nakakapagod. Maganda naman yung flow ng trabaho ko. Medyo tumagal din naman ng linggo at nakaramdam ako ng pagod nung November 1, araw ng mga patay yun. Sobrang dami. Hanggang sa napag-isipan ko na kunin ko lang yung sahod ko. Tapos yun, hindi na ako papasok. 3 linggo lang ako doon. At yun na nga. Kaya yun, meron na akong prepare na papeles doon. Kaya medyo di na rin ako nahirapan lakad-lakad noon. Yung pagpunta na namin dito sa Cavite, medyo okay naman at nakapanibago kasi first time namin na lumuwas ng Manila. Kaya doble ingat kami kasi hindi pa namin kabisado. At after namin makarating sa Cavite, ilang araw din kaming
tenga. Kasi naghahanap-hanap din kami ng trabaho hanggang sa yun. Nagkaroon ng oras yung kapatid niya na samahan kami. At yun, nag-apply kami dito. Naging ayos naman yung apply namin dito. Siguro na kami dito, magtatatlong taon na kami ngayon darating na February ngayon 2026. Okay naman. Medyo madaming nangyari at dito ko rin na experience at na danasan kung paano malayo sa pamilya, lalo na first time kong lumayo. Napakahirap. Siguro yung love life ko siguro kwento ko na lang sa inyo sa susunod na hanggang ngayon nandito pa rin kami, tatrabaho pa rin. Gusto ko din kasi mag-abroad. Gusto ko rin makapunta dun sa papa ko, pero may mas pa ako, may gustong mangyari, para bang hindi na magtrabaho yung papa ko. Kumbaga magpahinga na lang siya sa bahay, kasama yung mahal ko sa buhay. May gusto akong mangyari, at yun yung pagpahingayin ko na yung papa ko, pagtrabaho. Kasi medyo may edad na rin yung papa ko. Matagal din namin nakakasama yung papa namin. Almost mag 8 years. Pero umuwi din naman siya. Pero ngayon balik siya ulit sa abroad. Gawa ng gusto niyang ayusin yung bahay namin doon sa probinsya. Kasi meron na rin naman kaming napundar. Yung isa na doon yung lupa at bangka, panglaot, at saka yung palayan. At kaso nga nagkakaproblema yung lupa namin. Gawa nang nagkakagulo doon sa mapa o titulo kung tawagin. Kaya siguro nagsakripisyo ulit yung papa ko na mag-abroad para maayos na yung lupa namin, para wala ng problema. Siguro kaya din ako pumasok siguro sa pagbablog, kasi ganun nga. Tsaka parang pinupwersa ako na pumasok na sa pagbablog dahil mas gusto ko na makakasama kami lahat, lalo na dahil may baby na ako, may anak na ako, may gampanin, at gusto ko rin naman na makasama yung anak ko at siguro maturuan ko ng tama at madisiplina ko ng maayos. Kasi mahirap kapag magkalayo ng kumbaga di mo na nababantayan, tsaka di mo natuturuan ng maayos yung anak mo. Kasi siyempre yung nasa malayo ka, at kahit sino naman mas gugustuhin na makasama yung pamilya. Siyempre may pangarap din ako kaya siguro pasok ko tong pagbablog na to. Siguro mabigyan lang ako ng lakas ng loob na pagpatuloy ito
Kasi mahirap na nasimulan mo na at uurong ka pa. Sabihin natin na wala pang sumusuporta sa'yo, kailangan mong pagtiyagaan kasi makakamit mo din yung sa dulo, kumbaga. Kaya sana itong pagpasok ko sa pag-vlog na to, hindi ko pagsisihan. Sana tuloy-tuloy ito kahit meron akong pinagkakabalaan trabaho sa ngayon. Kaya nakapag-resign na ako sa trabaho, siguro doon ko na mapapagpatuloy yung pag-vlog ko. Siguro madami pa akong gustong matutunan at madami pa akong gustong ma-experience sa buhay. Hindi lang ganito. Pero wala akong magagawa. Ito yung naging papel ko sa ngayon. At ito yung binigay na istorya sa akin. At di ko pa alam kung anong mga darating na yugto. At kung magiging maganda ba, gusto ko pang i-explore kung ano mga bagay na dapat ko pang malaman. I hope na sinamahan niyo ako at maraming salamat sa inyo. Siguro hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama at kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog ko.